Wala kayong choice dito. If ever you guys are wondering, wala po kami sa iisang bahay. Parehas lang yung ilaw namin. Parehas lang talaga yung ilaw namin. At lagi po namin yung ginagawa. 3 taon na. So ayun, para syempre, kumbaga synergy pa rin, di ba? And in terms of synergy, at least for the side of Herbie Gaming team and Gone Gaming, they have it all. Pero it's really up to them on how can they destroy each other. Ankara, Compound at Black Widow muna yung makikita natin ngayon. Kumbaga, sobrang standard na maps na lalaruin nga nila. But for the side of Ankara, global risk muna ang Herbie Gaming team. Pero the fact na itong HG at saka yung Ubek kanina, men, sobrang aggressive nung game na yon. Literal na kaka-start pa lang, barilan na agad. Pero UM yung aggressive dun eh. Kumbaga yung Ayun. Herbie Gaming, nilalabanan at tinalabanan lang That's naman true. din talaga nila. Pero once na napupunta sila sa BL side, makikita mo yung difference Bumabagal. nung playstyle. Bumabagal. So, I do feel like para sa third series na mapapanood natin ngayon, it's gonna be the same. More on the default plays ang posible nating makita. Knowing as well, ito yung kumbaga last chance nila for the qualifiers. LCQ. Yeah, there's a chance. Uy, last chance qualifier. Ito yung LCQ nga nitong dalawang teams na to. Pero it's really up to them kung paano ba sila makakapag-keep up sa isa't isa, no? 15 minutes is actually a lot of time na parang makapag-recover sila. To the fact na nag-antay ang Herbie Gaming team. So, parang siguro mga 2 hours. Mga 2 hours sila nag-antay dito. We started ng 7:30. Tapos sa tapos ng pa-start na 9:30. So halos 2 oras nga talaga nag-antay dito ang Herbie Gaming team na they have the time already for them to recover. They have the time para nga makabawi nga sila. At itong 2 oras ito, sigurado nakapag-prepare sila ng matindi. At itong preparation na ito, makikita nga natin kung talaga mababawi nila yung game. Pero pagdating nga dito sa side nga ng Gone Gaming, in terms of momentum, siguro pwede nating sabihin na nakapag-warm up na sila ng matindi and nanalo sila ng isang map eh. Pero sa Herbie Gaming team, hindi sila nanalo ng isang map eh. So siguro, Gone Gaming, malay mo makabawi na sila. As we head into the match, the last series of the day, first map nga natin dito ay Ankara at Herbie Gaming. Sila ang nasa GR side for the meantime. At mukhang ang players dito para sa Gone Gaming, bumabanse na. Pagdating sa A, gusto nilang i-clear yung vents kahit papano. But again, you're just waiting for the setups. Mukhang matinding pagbawi ata dito. Best of team ata talaga yung nasa isip nila. Pero sa side naman ngayon, dito sa HG, ito na si Eden nakapitas na. Jepax bumabawi pa ang mga tropa. Lahat sila nasa loob na. Pero ito na nga talaga yung sinasabi nga natin. Yung approach dito ng Gone Gaming, sobrang aggressive talaga. Si Jason nasa loob na mga tol. Pero inaatid dito talaga ng perfect opportunity para makapasok ka sila. Walang tao dun sa may Genty. Pero tanggol muna makakapatay ng isa. Sa side doon ngayon ng Gone Gaming, oh no, nawawala sila. Pero in terms of damage, halos wala pang damage yung 7 natitira. Especially yung shot na yon mula sa AWM, nanggaling pa all the way from spawn, by the way. 3v2 scenario at mukhang nakapag-plant sila ng bomba dito. Dalawa manggagaling from spawn side. Tignan natin kung paano nila matitake advantage itong magiging scenario nila. Flashes coming in, pati yung nade sumakto pa sa harapan ni Jackman dito, but not enough damage to actually kill him off. See if ever kaya pa ba na itong 3 tanggol. Nakapitas ng isa, 2v2. Ellison bumabawi na. Ellison! With a one-tap to the head, will destroy Herbie Gaming team right out of that corner. And ngayon, Gone Gaming. The 1 point na nga sa kanila. Actually, kitang-kita ko si si Ellison. I mean, yan nga nakuha nila yung Om kill. And right after that, lumabas yung kalaban niya. Nag-antay pa siya ng half a second para makarecover for him to get that head on a one-tap. At buti na talaga, nag-connect. Uy, Nice one. nakita ni Nomad yun na may tao dyan at mukhang naangguluhan niya pa. The trade comes in though mula kay Jason to secure that one trade. Ang kaso nga lang, meron ding nakuhang kill mula sa mid at nasagot din yun agad-agad. York, buhay na buhay pa with 1 HP remaining. Isang ihit na lang, ika nga. Pero yung 2 player dito nakikipagbakbakan. Jason to finally pinch down 1 at natitira na lang si Yosho at York. Si Yosho, all alone. 1v3 on a retake. York, mawawala pa. Yun na nga, si Yosho nandito dito mag-isa.
But let's see if ever kaya pa ba niya. Pero yun nga ang problema. Nagro-rotate pa siya. Tatlo yung makakatapat niya. Yung triangle formation dito ng mga kalaban niya. Kompletong-kompleto na. Yung nade pa nandyan. Magkoconnect ba? Okay, wala naman ata. Pero si Yosho, dapat yung first swing mo, dapat makapatay ka na. Bawi ka na lang next round, boss. NT, yan ang sabi ng kanyang teammates dito. Nice try na lang, ika nga. 2-0 mula sa side ng Gone Gaming. And dito mo na makikita no, na kahit sinabi nating more on the default play, yung setup nila, it's still a little bit faster comparing dun sa second series. At least dito nga sa side ng Gone Gaming, ito na yung aggression na pinapakita nila. They have the momentum already. They're really trying to rack up para mas mahirapan pang Herbie Gaming team sa mga susunod nilang laban. And for Gone Gaming though, paano pa nila mas mapapalakas pa itong momentum they're building? But si Tanggol, denying Ellison. Ba na talaga ang ginagawa nila. Jam sa kabawi pa ng isa. 1-to-1 trade lang daw ang sabi nila. So ibig sabihin nun, yung mga players natin wala na. Jeprax getting tagged. They know it already na for side of Herbie Gaming, handa sila sa aggression na gagawin nga ng Gone ngayon. Speaking of aggression though, nag-peek out si Jeprax dito. White swing ang ginawa niya and no trades at all na mga galing dyan. Flash settling in, walang follow-up so far. Kanya-kanyang ambahan dito si Yosho already getting one as well. Pero mapipinch down din siya agad-agad habang si Jackba na lang ang nag-iisang natitira para hawakan tong post plant na to at dalawa ang makakatapat niya agad-agad. Nomad to get the kill and finally nahanap nila yung unang puntos na hinahanap nila. And yun na nga, finally, for side of Herbie Gaming team, it took them 2 rounds. Well, at least, mabilis sa pagbawi na naman talaga na pinapakita nga dito ng Gone Gaming, Herbie Gaming team. Pero right at that moment, lalong-lalo na dito sa side nga ng Gone Gaming, it's just, in terms of aggression, nauhuli nila dito yung isa't isa eh. Pero talagang in terms of tanggol, nauhuli din niya agad si Ellison. Sniper battle ika nga, 'di ba? At mukhang sa past 3 rounds na 'yon, si Tanggol ang nakakakuha ng mga kills na 'yan. But Ellison definitely popped off during round number 1 pa lang kanina. Unfortunately, parang nawala yung spark na 'yon dahil nahahanap siya ng Herbie Gaming team. As York settles the deal with him, we are left with a 5v4. Medyo mahirap to, Bessie. Pero pagdating nga dito, andito na si Jams. Just trying to live up para makapatay siya ng isa. 3 versus 4, Jeprax with a C4. Jackban mawawala din siya. Actually, ito na yung oras para makabawi na yung Herbie Gaming team. Kasi yung last time na nagkita nga sila, 2-0 yung score ng Gone Gaming versus Herbie Gaming team. So, kumbaga, we're not still unsure kung talagang same roster ba. Pero in terms of organization, in terms of team, yun yung dati nating istorya. Pero 1 versus 2 already, Jeprax is there. Sa Yosho is Lobes. Dito nila mababago yung history ika nga. Ang tanong, maukuha ba nila? Mukhang hindi for this round dahil magiging 2-2 yung scoreline at nahanap nila si Jeprax dito quite easily as well. Position-wise at rotation ang puhunan sa mga mapa na kagaya nitong Ankara. Ikaw, Bes, wala pa tayong predictions dito Oo nga no. Herbie. Herbie ka. Oo, ikaw. Ano, sa kabila. Yan. Makta. Basabay siya ako pare. Sa Gone Gaming ako. Gone Gaming though, yung 2 rounds na initially, lamang na lamang sila, nawala yun for now at mukhang iniikutan nila dito sa Jackban, pinipressure nilang umalis sa spot niya. Ang daming mga nades na lumilipad dito. But nonetheless, there's still no kills. Sagot nila ay smoke off muna. And damage muna, tumama nga dito kay NL. Pero pwede pa naman sila mag-rotate dito though. I mean, damage has been done already. Pero despite of them having all these damage nga nakukuha nila sa Gone Gaming, is kayang-kaya pa naman nila nakabawi. Ilang beses natin yan nakita, Bessie, na kahit sobrang low ka na, is kayang-kaya pa. And for me, talagang slow approach, Bes. Like we assume. Naka-open time sila. Oo, madaming pambariya ika nga para masagot yan. Walang problema. And with this kind of slow pace play, Gone Gaming, nahanap nila yung first pick-off nila. And that's towards York.
And alam naman natin, napaka-low HP na rin dito ni NL. Ang kagandahan is at least siya yung sniper, so long range yung kanyang mga duels dito kung sakasakali man. Same goes for Jams na piso peligro. Uy! 1-to-1 trade lang ginagawa nila pero Jason nakabawi pa dito. Alam mo ibig sabihin NL? Ano? No lose. Yeah. They're not gonna lose tonight. At babawi sila. And eto na. Si Nomad hindi marunong magalit yan. Oh, yung Nomad nga eh. Diba? Oo. Saka, seryoso sila. Si Seyoso eh. Yung flash Nice nga, bumalik flash. dito. Pero, please, baka all part of the plan yun para kay Jason. Sa taas, nandun na si Jackpan. Yung trade nandito na rin mula kina Jason at Ellison na makukuha yung round para sa side ng Gaon Gaming. 3-2. Calculated! yung Omsim. yung flash na yon. Kumbaga, it's a prank lang daw yon, bes. Pero ngayon, sa side ng Gaon Gaming, paano bang switch up ng movements yung gagawin nila. But for the side of Herbie Gaming team though, I mean, they have the verticality already ginagawa nga ng dalawang teams. Tumama ata yung nade dito pero meron pa pangalawa. When the damage has been dealt, Jeprox and Jams getting tagged. But for Herbie Gaming team, kailangan nila ditong kumalma. Pero dalawa naman ata sila. Si Yosho, sino ba dito ang pwedeng maging holder ni JC NL naman talaga ang nag-anchor with a 3. That's a good hold. Talagang pinapakita nga niya. Nice anchoring ni NL. Gandang trade as well, pero mula sa likod, dito manggagaling ang iba mga player. Ellison, quick shot, quick kill para sa kanya. Jason on the other hand, bumabawi din ang pagbangon ng API. Dalawa laban sa dalawa. At NL with very low HP trying to hold the C4 control as well. Ayaw nilang hayaan na mapulot to basta-basta lang as Jason goes down. Si Ellison na lang ang natitira. Isang bench, isa ring nandyan sa harapan niya at alam niya yun. Grabe yung pagpipeak dito ng Herbie Gaming team. It's like they know it already kung nasan ba. They know yung last position nga ng Gaon Gaming, so might as well push that instead. But for Herbie Gaming team, they need to switch up the pacing. Kailangan maglaro ang Gaon Gaming sa pacing ng Herbie Gaming team, not the other way around if ever they really want to win. Kailangan Gaon Gaming ang mag-adjust, hindi ang Herbie. Parehas silang gaming. Oo nga, pero na naglalaro maging to Bill Gaming. Grabe ka naman, Taylor Gaming. Never kong na-try yun, pero mukhang sila itatry na nilang pumasok sa loob ng A-side. Up top, naka-ready na at mukhang ready rin mag-retake agad-agad ang iba sa mga player dito ng HG. Flashes coming in and yung sniper ni Ellison nakaabang when it comes to the lurk dahil dalawa ang meron dyan. A possibility towards vents as well. Nandun sila. Triangle formation to para sa retake. Tignan natin kung makukuha nila. Cleavers Leon ready. No man bumabawi pa. Tanggol nakabawi siya ng isa. 1-2-1. One first one rather. Ellison ang Tanggol. Naghaharap. Pero Ellison muna makakakuha ng kill. 4-3. Retake denied by GG. 4-3 indeed. At napakadikit ng laban mula dito sa dalawang teams natin. Knowing as well na last slot papunta sa ating qualifier or group stage ang pinaglalabanan nila dito. Tanggol, same positioning as Ellison as well at baka magkasilipan sila dito anytime soon. Tignan natin, baka magkakuliti yan. Best delikado Oo, yan. silit na silit. Oo, kasi kumalma ka, boss. Pero yun na nga. Ubos oras, 2 minuto. Medyo matagal pa to, mamaya pa to mapasok guys. Pwede muna kayong uminom. Oh, magsaing muna kayo, maglaba kayo. Oo. 9:30 na, di ba? Uy, Monday bukas! Happy Monday. Happy Monday. Happy day off. Oh, day off! Para sa mga Yan. esports caster. Pag talent ka, pag Monday, masarap ang buhay mo. Wala kang gagawin. Pero, dito nga sa mga players ng Herbie Gaming Team, Gaon Gaming, bago sila magpahinga, kailangan muna nila dito magtrabaho at bumomba. Which is yun yung gagawin nila. Bobomba. Didiskarte muna sila dito, Beshi. Mamaya naman, diploma. Crossfire muna tayo. Jams, makakahanap na nga ng unang punto. At si Nomad ang nawala. Ay, nako po. Kung napapansin mo yung mga players dito ng Gaon Gaming, talagang lahat sila sobrang layo pa. Pero ngayon, magkalapit na ata sila kasi yung mga players ng Gaon Gaming nasa harapan nila yung mga kalaban nila. Herbie Gaming team is on a hunt already. But GG, let's see if ever makakapag-plant na sila. Yung bomba!
Sinalon ni Jeprax, Diyos ko! Wala siyang nagawa doon, men! Tinanggap nyo na lang eh. Kung Oo, hindi men, natanggapin, Sunday naman ngayon, di ba? It is what it is, sabi niya, men! Mamatay, yun na- mamatay. RNG! Pag oras ko na. Ganun yun, lang tanggap yun. na niya. Jack Ban, no, mag-isa. 1 versus 2, bahala na si Batman. Ito na, nakita yung dalawa, pero si Yosho muna makakakuha. Ano yung score? 4-4. Considering na low HP pa yung dalawang players doon, they just played on the trades at bumalik sila sa tie-up scoreline na 4-4 for real. Yan. Alam mo kung ako sa inyo, coin toss na lang. Heads or tails ang labanan dito. Heads or tails na lang, boss. Ganoon na lang, no? Tapos walang Best of three, yun na yun. wala samahan ng loob. Pantay eh. Oo, ganoon na lang. Pero ayun. Sa Gone Gaming, kung napapansin mo, hindi sila magkakalapit. Kumbaga na, scatter sila. Paldo. Paano mga tropa natin dito? Paldo. Nakascatter sila, boss. Kasi magkakalayo nga talaga yung positioning nila. Pero Jeffra, sa kabawi pa. Tignan natin kung kaya pa ba. Kasi si Jason dire-diretso na mga tropa dun sa taas. 3 vs 3. Jackman may hawak nga dito ng C4. Ellison biglang nawala. Spray and pray ni Nomad with a 2K. York, entanggo lang natira. Jackman with a kill. Siya ang natira. 1 vs 1. 1v1 with a great one, mga tropa. 1v1 it is. Vents, yan ang gustong hawakan ni York. Sakto yung Uy! timing niya. Doon sa magiging rotation sana papuntang A connector ni Jack Bannon dahil dyan, HG sila ang makakakuha ng kalabangan dito sa first half na nakita nga natin. And yung takbo ni Nomad doon, iniisip niya siguro, bakit hindi ako nakakaakyat? Yun nga. Nasasakpan niya na yung kalaban. Yun nga, meron palang tao doon. Shoutouts nga po pala sa mga nanonood dito, lalong-lalo na kay Louis Sebastian Atendido na nanonood ngayon. Oh, natamaan ata si Ellison. Ang sakit. Diyos ko, ang sakit nun, men! Pero hindi na Men, pa oras. Oh, hindi mo pa oras, men. Kumbaga, pag hindi mo pa oras, hindi Hindi mo pa talaga. oras. Oh. Oh. Let, Mga masamang damot talaga, ganun eh. Kumbaga, hayaan mo na ang fate. Yun na yung bahala Oo. sa'yo, tropa. RNG lang talaga. Ay, shoutout din pala kay, Mr. Rainier Padlan, tsaka kay Mr. Lance. Ayan. Laging nanonood yan. Oh, literal, nanonood sila. Sila yung Kailangan prod nila natin eh. ngayon eh. Oo. Kay Dayan, yan. Yan, na intern. Shoutouts nga po pala sa inyo. Sana marinig namin yung boses nyo. Pero ayun na nga, sa side naman ngayon ng Gone Gaming, syempre, talagang kailangan nga nila makabawi dito. Kasi yung Herbie Gaming team gigil na gigil na. Kasi nga, if ever pumasok sila, dire-diretso na, lamang naman sila, di ba? So why not push in? Pero, mid control, yan ang hiwalayan nila dito. Dalawa naman ang humaamba pagdating sa inside. Pero on to spot, hindi na nakareact si Jack Ban. Nakadalawa pa si Nomad dito. Gawin na nating Nomad 2 dahil yun lang ang makukuha niya. Jeprax shuts him down. 3v3 scenario ngayon. This doesn't hit for the first one. Pero itong setup na to para sa plant nila when it comes to the C4. Isa nakabantay pagdating sa lurk. Habang yung iba naman, on to spawn. Uy! Huling-huli sa akto si Ellison mula sa taas. At Jason na lang ang natitira. Diyos ko, nabaril yung tuhod ni Ellison. Mamaya, iika-ika na to. Pero York naman talaga makakuha ngayon. 6-4 already. And now, Herbie Gaming team, yung talaga ang pinakakailangan nila just to outnumber Gone Gaming. Napapalayo pa yung gap ng score nila. Pero meron pa pala ako na Miss Bessie. Ano yun? Si Jai. Shoutouts nga po pala kay Jai. Si Mac. Ayan. Shoutouts nga po pala kay Mac. Mac, pag tinatawag mo, Mac pag galit na. At saka si Miss Carmela. Ayan. Dami nanonood ah. Si Carmela na hindi na lumaki. Ayan, shoutouts nga po pala sa inyo. Ano na lang, munchkin, ika nga. Oh, wala siyang magagawa doon, man. Wala siyang bawi dito sa Wala siyang bawi stream natin. Kawawa naman. Pero double-digit scores, makikita mo na agad sa parehas na teams dito. At sina NL York Nomad, sila so far ang mga talagang bumbero, firefighter. Iba talaga. Somebody call 911 na, boss. Fire burning on the dance floor. Pero on to the side nga dito ng Herbie Gaming team, lahat sila nagbabantay lang. Gone Gaming as well. Ops! Time first muna. Ceasefire. Oh, peace fire muna tayo. Peace talks.
Ambahan Gaming it is. At dito sa tunnels, sa bypass, nag-aabang lang si kuya mo Jason sa dulo. Wala akong kapalitin ni Jason. Derulo ngayon sa dulo lang. Oh, Jason sa Jason dulo. sa dulo. Pinoy siya di ba? Sim. Oh. Eto na, gising na ang the mods. Eto na. Yun talaga Pag game na talaga, pag we're feeling it, kung ano-ano yung mga sinasabi namin Ay, meron nga pala tayong mga Southern friends sa mga nunood. Shoutout nga po pala sa Oo, kalaban. Boss, bawasan mo yung kape. Oo, naparami yung kape ko dito. Bakit walang reaction? Yun ang tanong ko. Pero Ellison, dito natin makukuha ang unang reaksyon at unang kill habang si Jason sa dulo ay nakakuha din ng isa. And that's towards NL, no lose. Grabe naman talaga si Jason nakatuki na lahat talaga nakita na patay na. Jackpot mo abawi pa dito pero si Jeff mas talaga makakakuha with the score nga nag-on gaming ngayon. 6-5 na at least. They're really trying to equalize everything para makabawi nga sila. And for Gaon Gaming, they don't wanna lose two times in a row. They don't want that to happen for the side of Herbie Gaming as well. Kasi if ever mangyari yun, I mean for Herbie Gaming team, ilang beses na nga rin talaga sila bumabawi dito na makapasok nga sa Masters. Pero lagi may awit lang pigil. talaga. Yun nga, merong stopper ng show. And yun yung kailangan nilang matawid. And once matawid nila yan, then it's a spot towards our regular season, right? So, it's a very important series that they are playing right now. Lalo na ganito pakadikit yung labanan. At si Jack Van Nomad naglaban-laban na. It's a 2-1 trade in favor, of course, of Gaon Gaming. 3 versus 4 already. Jason sa dulo, super low on HP. Pero saan pa talaga sila, saan pa talaga sila pupunta dito? They can actually go there in B, which is yung mga players naman dito ng Herbie Gaming teams papunta naman dyan. Oh, perfect positioning by Gaon Gaming. Actually, they can spot and they can catch these players off guard. Pero doon pa talaga sila pupunta. Jason will catch one. It's all up to NL. If ever na-clutch ni NL to, mamimigay si Eliza Taylor ng E-coin. E-coin dahil isa lang. Jams on the other hand, mahanap niya yung kill. Sayang guys, may E-coin na sana kayo pero naging bato pa. 6-6, pantay na pantay ang labanan ng dalawang teams na to at grabe rin ang Gaon Gaming makabawi. Yung 2-round advantage na yon, tuluyan na wala. Sobrang close yung game. Sana mag-OT, no? OT tas game 3. Yan. Per game. Pwede. Wala naman ata silang gig ngayong araw. Itong si Jason sa dulo tsaka si Ellison Shore. Wala silang gig. Oh, chill Wala lang sila. silang gig, man. CF lang. Kinlear nila yung calendars nila para dito. Para man. dito sa Masters. Pagtalo, edi Master Showmay na lang muna. Oh, wala talaga, bes. Ako, nag-iisip ako Nag-iisip ako na pwede kong i-report. Wala akong masabi. Pero eto na. Tinan mo si Tanggol. Wala siyang shooting ngayon, di ba? Wala siyang shooting ngayon. Oh. Di ba, tapos na ba yung Victor magtanggol na yun? Wala kasi kaming TV, guys. Series ba yun? Series ba yun? Oh. Hindi ko alam yung movie. Ano yun? Series yun. Hindi ko alam, boss. Coco Melon na kasi pinapanood ko Yung Provinciano nga, tapos na. Ito, hindi pa Oh. Nauna pa matapos sa Provinciano dito sa game na to Pero pagdating nga dito kay Herbie Gaming team tsaka Gaon Gaming, lahat sila talagang kalmado lang. Kasi pag nagpakita sila, talagang GG talaga Pero yun na nga, si Jam sa kakita nga na isa si Tanggol biglang nawala kasi tapos na daw yung show niya. 5v4 it is. Daming flashes ang naririnig natin all across the boards here of the map. Pero on the other side of it, mid-control ang nais nila. Lahat nasa spawn actually. Maliban dito kay NL na naglo-lurk nga. Nasa kanya yung C4 or nasa side actually na inaabangan ng Gaon Gaming ngayon. At kailangan nilang pulutin yan pero napapalibutan sila. Yun ang problema nga nila sa Yosho. Will catch one already. Pero nga na Jack Ban, medyo malayo pa. One tap to the head. Tatama ba? Pero meron talagang nag-follow up nga dito. Kung hindi tumatama, baril ko! Sige, bomba talaga na sa'yo! Pero ang problema, buhay pa rin siya. Diyos ko, malayo da mga tropa! Hanggang ngayon, buhay pa siya!
Di kinaya ng ilan sa mga nades at hindi nag-connect yung iba to really close off yung Iron kills Man, na yun. 6 to 7, parang yung armor niya 200. Diyos ko! Ibang klase. Sobrang dikit nung laban dito at Sobra. talagang Feeling ko, salitan lang eh. Herbie Gaming Team nanalo sa round na to eh. Ano talaga? Sabi sa inyo, mag-coin toss na lang kayo eh. Pointos na lang at ganun kadikit din naman Oo. ang laruan dito. Kanina may 2-round advantage na pero nawala agad dahil humahabol nga ang Gone Gaming pagdating dito sa mapa na to. Tandaan nyo, si Tanggol at si Coco Maratin mag-isa. Ay, hindi mag-isa. I mean... Iisa. Ay, iisa. Rather, sorry. May Tagalog is not Tagaloging right now. But at least, Herbie Gaming Team knows what's up. They know where to push. They know where to attack. They know where to strike. And I think it's gonna be mid-take lang muna. But for Gone Gaming, all they need to do is wait. Itong patience play nung ginagawa ng two teams natin, talagang lahat sila sobrang patient talaga eh. They're not letting their intrusive thoughts na talagang manalo dito. If ever they can wait, they will. Kaya naman pala ang daming I love you buff sa comment section. Seryoso naman pala yung mga player natin. Pero si seryoso pumapasok sa load side kaso nawala siya ng isang iglap. Pati na rin yung 4 na miyembro dito ng Herbie Gaming Team. Pero nilalaban pa rin ni Tanggol. Siya na ang bahala sa pagtatanggol pagdating sa round na to. Pero Ellison, siya pa rin ang makakakuha ng final blow. 8-6. We really thought it was going to be Herbie Gaming Team for us to close the 7-7 scoreline, but it's going to be Gone Gaming winning that round to a 6-8 scoreline. 6-8. Okay, so last... one more point for the side of Gone Gaming, and they're going to get that match point for this map. Pero we're going to get to see later on ulit yung ating map draft, map picks and bans, kung sino pa talaga nga yung pumili nitong mapa na to. Pero pagdating naman dito sa Herbie Gaming Team, talagang kailangan nga nila makabawi if ever they really wanna close this map on a win. I mean, open pa naman yung thought, makakita nga tayo ng OT, diba? I mean, sino ba naman yung may ayaw niyan? Pero, meron tayo nakuha confirmation that Herbie Gaming Team chose this map. So, if ever na matalo sila dito, baka makakita na naman tayo dito ng map pick diff. Pwede, no? I mean, it happened a while ago and it can happen again. Sabi nga natin, for now, on gaming, they wanna try and hold sides here. Kung makikita mo, lurked up na yung dalawang players sa GR side dito sa pwestuhan ng mga natitirang players from Herbie Gaming right now. And kapag pumasok sila, maiipit sila. Ang kaso, mapapanalo ba nila? On behind them is gonna be Jeprax nga na makakuha ng 2 kill. Jason as well na makakadalawa pa at isa na lang ang naiiwan yung lurk pa. Nung nakita natin yung 6-7 score, talagang nag-steamroll na talaga ang Gone Gaming dito, na nag-snowball na sila papuntang pagkapanalo. Ang problema, si York na lang dito ang natitira, 4 pa ang kalaban niya. Napakahirap nga nito kasi 4 pa muna kailangan makakasalamuha. At nasa ba yung C4, Diyos ko, nasa side ng Gone Gaming, and you need to take down itong 4 na nagbabantay sa'yo. Lahat sila nakatingin na sa inyo at smoke lang yung kakampi mo. Pero pagkasilip mo, Diyos ko, wala ka pang makita. Kasi totoo nga pala ang balita, bago ka mamatay, puti muna ang pwede mong makita. Pero Ellison, getting that kill, Gone Gaming, GG! It's on a match point already. Isa na lang ang kailangan nila pagdating dito sa mapa na to at mukhang mako-close nila itong magiging first game natin. Gandang rotation, gaya nga nasabi ko kanina, it sometimes depends on how you rotate here at napakagandang shot mula kay Ellison to get that first pick. Walang smokes to cover them at all as well. And this is such an open angle for him to take still. At si Jason na nakaisa pa, 2 na yung nabura pagdating sa side ng Herbie Gaming. Oh no, napakahirap ka nito. Kailangan nga makabawi dito ang HG para mapula tayo sa OT. Pero mukhang ayaw na ata mangyari yan ng GG. Pero ito ang problema. Ang pumili nito is HG. So if ever next map, GG ang pumili ng mapa na yun. At paano sila makakabawi ngayon kasi nga si Tanggol na lang dito ang natitira para sabi ni Jason, wala na. 6-10 already and Gone